Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon sa buhay at kalakasan at sa panibagong araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon, sa buong magdamag. Salamat, Panginoon, sa patuloy na mga biyaya at pagpapala. Patuloy ka namin tinataas, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang siyang mahayag sa amin, Panginoon, sa umagang ito. At inihiling namin, Ama, na kami po ay patuloy mong samahan sa buong maghapong paggawa. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-ingat. Thank you, Lord. Patuloy ka namin tinataas sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brazal. Ngayon po nga 18 sa buwan ng Enero 2021. Kumusta po kayong lahat? Araw po ng Lunes ngayon. It's a good day, mga kapatid, at napakalamig na temperatura ng Monday. Kumusta po kayong lahat? At tayo po ay napapanood sa ating Facebook, sa ating YouTube channel, sa ating facebook.com, mga kapatid. At ang programang ito ay tid sa inyo ng P-Joyce, Massage and Reflexology, di kalidad, garantisado. Panalong-panalo, sulit ang serbisyo sa P-Joyce. Ito po'y matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. Open at 10 a.m. to 8 p.m. mga kapatid. Puntahan na po, pasyalan ang P-Joyce Massage and Reflexology. Siyempre ang DGC Laundry Shop sa mga nais magpalaba ngayong araw ng Monday. Ito po'y matatagpuan sa Barangay 138 dito po sa lungsod ng Pasay, Captain Joe Apartment. Mga kapatid, pasyalan na ang DGC. Hanapin lamang si Mami Glo Kapisnon sa mga taga Pasay, mga kapatid. DGC Laundry Shop at your service. Kumusta po kayong lahat? Mga kapatid, happy birthday sa may mga birthday ngayon. Ngayon pong araw ng Lunes, kapatid, gising-gising sa mga natutulog pa at sa mga papasok sa kanilang mga trabaho. Yon, ingat-ingat po tayo mga kapatid at tayo ay laging ngumiti, no? Para pagdating ng isang linggo, ikaw ay nakangiti. Kasi pangit naman kapag araw ng Monday, yung unang araw ng isang linggo, ikaw ay nakasimangot. So, kailangan na ikaw ay may ngiti at siyempre may pananalig sa Panginoon, no? Think positive sa mga buhay na kaganapan sa ating pong kapaligiran, no? Siyempre yung ating pag-iingat pa rin sa COVID-19, yung ating pagsunod pa rin sa mga protocol, kagaya po ng pagsusuot ng face shield, pagsusuot ng face mask, hand washing, mga kapatid, no? Yung pa rin po yung gawin ho natin para tayo po ay makaiwas sa banta ng COVID-19. Siyempre inyo pong i-like, i-share ang ating YouTube channel. Kayo po ay maring mag-subscribe sa ating pong Joel Brazal YouTube channel. Ang programang ito na mga kapatid sa umaga, ang ating pong COVID-19 advocacy. Ito po yung pagbabalita natin at siyempre yung ating panalangin sa ating inang bayan. So kailangan nating ipag-pray ang ating bayan. Kailangan nating ipag-pray ang ating humbansa. Ang ating pong mahal na Pangulo, ang ating Vice Presidente, lahat po ng mga leader ng ating bansa, kailangan nating ipagdasal. At siyempre, ipagdasal din natin yung mga may sakit, no? Mga may sakit, mga kapatid, kailangan nating ipagdasal. Okay? Ang aking pong memory verse ngayon ay nagmumula sa John 3 verse 16.
Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Naparito ang Panginoon, hindi tayo ay parusahan, naparito po siya para tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Tayo magsisi, tayo ay humingi ng tawad sa Lord upang tayo ay kanyang patawarin at tayo ay kanyang pagpalain. Yan po ating memory verse ngayong umaga, ang John 3 verse 16. Common po ito, mga kapatid. Ito pong ating psalm verse na ito ngayong pong umaga na araw ng Lunes. Okay? Bago yan. Okay. Bago yan sa ating pananalangin, ay ibigay natin ang ating update sa COVID-19 pandemic na ating sinusubaybayan, mga kapatid. Okay? Mayroon na po pala tayong 500,000, no? 500,500 na confirmed cases sa COVID-19. So, ito po yung ini-expect natin nung Pasko at Bagong Taon na aabot sa 500,000. Ngayon po ay umabot na, no? Sumampa na po sa 500,000 o kalahating milyon ang kaso po ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantalang 5,000 po ang naitala sa kaso po ng COVID-19. Kaya mayroon ho tayong 400, pakitingin kami, recovery tayo. Yan. 465,000. Yon, 465,900. Ito pong recovery. 465,900. Samantalang mahigit sa 9,000. Ito pong namatay kasi 9 naman po yung pumasok, no? So mahigit 9,000. Ito pong namatay sa COVID-19 pandemic. Yon. Ito daw pong China, nagmagandang loob, no? Nagmagandang loob itong China na magbibigay sa atin ng vaccine. Oh. Tama lang 'yon kasi sa kanila naman po ang pinagmulan ng cases. So okay lang na tanggapin natin yung donation ng China, no? So ilang linggo na lamang po. Ilang linggo na lamang ay yung pong promises ng pamahalaan na papasok na po yung vaccination dito po sa ating pong bansa. Pag-pray po natin 'yan. Yung vaccination, yung ang manguna po dito ang Sinovac. No. Sinovac po yung manguna. At sa mga susunod daw pong buwan, ayon po kay Pangulong Duterte, sunod-sunod na po darating yung mga bakuna galing po sa iba't ibang bansa. Kasama na po dito ang Pfizer, AstraZeneca at Moderna, mga kapatid. No? So yun po yung ating aabangan. At siyempre, bago tayo mag-pray, mga kapatid, ay pag-pray din natin ang ating mga kapatid na nasa US. No? Matindi pala ang sitwasyon ngayon sa Amerika, no? Sa Washington. Maring hindi humaawat yung kaguluhan doon at maring magkaroon pa ng mga tinatawag nilang armed protest, no? Kaya ipagdasal po natin kasi may mga kababayan tayo sa United Nations, sa US, United States, sorry. May mga kababayan tayo lalo na sa Washington, no? Meron tayong mga kababayan doon. Ipagdasal natin na wag naman masyadong lumala at bumaba na lang ng maayos si Donald Trump, mga kapatid, kasi hindi na nga po siya ang Pangulo ng Amerika. No? Hindi na nga siya ang Pangulo ng Amerika.
Kaya nagkakaroon po ng dahil ayaw bumaba nitong si Donald Trump, mga kapatid. So ipag-pray natin, kasama natin sa ipag-pray. Although nasa Biblia po yun, nasa Revelations po yun, na lahat po ng mga kaguluhan, lahat po ng mga magaganap bago dumating ang Panginoon. No? Talagang mangyayari po yun. Nandoon po yung bansa sa bansa, mag-aaway, no? Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga iba't ibang klase ng sakit. So nangyari na nga po itong napakahaba na halos 1 taon na pong abutin ito pong pandemya sa buong mundo. So kasama po yan sa ipagdasal po natin. At sabi ko nga po, think positive po tayo, no? Lagi tayong manalig sa Panginoon sapagkat ang Panginoon natin ay buhay, no? Ang Panginoon natin ay buhay, ang Panginoon natin ay mayaman, resources po ang Panginoon natin. Siya po ang provider sa mga lahat po ng pangangailangan natin. At hindi lang ho hindi lang ho provider ang Panginoon natin, healer pa po siya, no? Kung ang doktor nahirapan kang pagalingin, pero ang Panginoon natin madali ka pong pagalingin. Sabi po ng Biblia, sa salita lamang ng Panginoon ay gagaling na ho tayo. Amen? Healer po ang ating pong Panginoon. So, ano po ang Panginoon natin? Provider, healer, lahat po nasa kay Lord. No? Mayaman ang Panginoon natin. So, maging lang po tayo sa Kanya. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Magtiwala at maging tapat tayo sa Panginoon. Okay? At bago tayo mag-pray, batiin ko muna, isa-isahin ko ang ating mga yun. Pasalamatan ko po muna itong pamilya Carinan, no? Carinan. Yan, si Ma'am Marie Abella Carinan, Pastor Willie Carinan. Yon. Ang saya po namin, kasama ho namin yung mga kapatid namin sa pananampalataya. Yon. Kasama namin sila Sister Ellen, sila Sister Vicky. Yun. Nagkainan ho kami. Talagang ang sarap. Yun. Si Christine nanonood pala sa atin. Hindi ko alam mga apelido nito ni Christine. Yun. Ibinload po nila ako. Yun. Salamat. Talagang ang saya po ng nangyari. Yan po yung mga minsan magkakaroon ho kayo mga ka-churchmate ninyo, kapamilya, magkakaroon ho kayo ng bonding. So minsan minsan naman ay magkakwentuhan. So maraming salamat at ang sarap ng luto ni Sister Marie. Yun. Magaling palang magluto si Sister Marie Abella Carinan ng Bicol Express. Yan, dinala ko pa nga po yung iba. Yan, napakasarap. At talaga namang sulit na sulit sa pagkain. Maraming handa sa pagkain. No? Meron pang sinigang, meron pang inihaw, yun, nabangus. Meron pang biko. Sister Marie, maraming salamat. Yan, panoorin mo ito sa YouTube. Ayun. At maraming salamat po talaga. Talagang ang saya ho namin kagabi. Yan. At talaga naman. So, yun, binabati natin, Pastor Willie Carinan. Binabati din natin ang pastor ng Bible Baptist Church International, si Pastor Rene Escala. Yan, binabati din po natin. At lahat po ng mga pastor, ipag-pray po natin yung ating mga pastor, yung ating mga churches, kasama ho natin sa ipagdasal ang tahanan ng Panginoon. Amazing gadget for visually impaired, bulag, tambayan natin to. FB friend group chat, House of MP3 group chat. Yan. Kabisado ko na. House of MP3 group chat. Yan, binabati din po natin mga kapatid. Okay? So lahat na siguro nabati ko na at maging yung mga kaibigan natin, mga visually impaired na nanonood sa ating YouTube channel, mga kapatid. Okay? Yan. Si Mami Glo. Okay, maya-maya pupunta na siya sa laundry shop. Magpalaba na kayo. Okay? Tayo na po ay sumandaling manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinupuri, Panginoon, pinapasalamatan, magamat di kami karapat dapat, Panginoon. Hallelujah. Lord, tinataas po namin sa iyo ang aming pong bansa, ang aming pong mahal na Pangulo, President Roa Rodrigo Duterte, ang aming Vice Presidente, Panginoon, ay dinadalangin po namin, O Diyos. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng katalinuhan, good health, Lord, ang aming pong leader, ang aming pong Pangulo, maging aming Vice Presidente, at lahat po ng leader po ng aming pong bansa. Panginoon, pagpalain mo at tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga taong naghahanap ng lunas sa COVID-19. Sila, Panginoon, ay makasumpong, Lord, ng gamot sa COVID-19. Magamat ikaw ang healer, Panginoon. Ikaw po ang healer sa lahat ng klaseng sakit, Panginoon. Nagkakatiwala po namin sa iyo ng aming pong bansa, na patuloy po kaming dumaranas ng kapighatian, patuloy kaming dumaranas ng stress, patuloy kaming dumaranas ng kawalan ng pag-asa dahil dito sa virus na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na sa tulong at banal mong habag, O Diyos, ay mapagtatagumpayan namin ang problemang ito sa aming pong bayan. Salamat po, Panginoon, at dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong may sakit, O Lord, sa banig ng karamdaman. Lord, hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita na ang lahat ng mga may karamdaman ay gagaling, Panginoon. Your healer, God. Pagpalain mo po ang mga nag-aagaw buhay. Bigyan mo sila ng panibagong pag-asa, Panginoon, na sila ay mabuhay. Yung mga may sakit na cancer, diabetes, at iba pang sakit na malubha, Panginoon. Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa mga nasa ospital at banig ng karamdaman. Salamat, Panginoon. At dinalapit din po namin sa iyo ang bansang Amerika, Panginoon, na ngayon ay nagkakagulo. Lord, tulungan mo po. Mayroon ho kaming mga kapatiran doon sa US, Panginoon, sa Washington. Panginoon, dinalapit po namin sa iyo na tulungan mo po ang bansa ng US, Panginoon, na mawala po yung mga kaguluhang nagaganap. Maraming salamat, Ama, at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay sa maghapon. Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat sa amin at pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga kamay na siyang ginagamit namin sa paghahanap buhay. Salamat, O Diyos, tinataas ka namin, pinapapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. At magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, mga kapatid. Hanggang bukas na muli sa ating Good Morning Philippines News Update. Patuloy ko kayong tumutok sa mga balita at i-click lamang ninyo sa inyong mga cellphone ang aking pong YouTube channel at kayo po ay mag-subscribe, mga kapatid, at patuloy ko kayong makakatanggap ng mga bagong latest natin, yung ating mga balitang pagbabantay natin sa COVID-19. Okay? Magandang umaga. Ingat po tayo, kapatid.